salamat po sa Panginoon, sa kanyang kabutihan, sa inyong mga suporta. Praise God sa gawain ng ating Panginoon. Salamat po, naging matagumpay ang gawain ng mga kananayan. Kahapon, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! God is good all the time. Amen! Praise God! At salamat po sa mga dumadalo sa gawain ng Panginoon upang tayo po ay umibay at maging matatag sa Panginoon. Praise God! At ang mga conference po, ayan po ay mga vitamin ng ating spiritual life. Amen ba? Hallelujah! Glory to God! At dapat tayo sa mga prayer request. If there is any prayer request, kung mayroon pong mga kailangan at dalawang Panginoon, kasama po sa ating punong pagminsan ngayon. Kung wala po ay praise God, we acknowledge all your presence sa mga birthday celebrant kayo. Mayroon kong inahanda dito na birthday gift ko si Brother Andy. Ilan dito, 10 lang ito eh. Praise God. Hallelujah. Tayo invite tayo si Brother Andy ng dahil sa inyong birthday celebration po. At praise God, salamat po sa inyong mga suporta po sa gawain ng Panginoon. Although na bawat isa po sa akin ay pagod at busy, pero po dumadalo po kayo sa gawain ng Panginoon. Amen! Praise God! Palakpakan ng ating Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Our topic today is looking unto Jesus. Kaya natin dyan sa ating po na PowerPoint. Praise God! Naisip kong ating pong streaming dito sa harapan. Yan nilagay ko. Praise God! Makikita para nagbago naman. Pero sabi daw, hindi ko malaki ang babayaran natin. At kung saan daw ang ilagay ditong bagong streamer. Pero salamat po sa Panginoon na God will provide. At tayo po ay gagabasa po ng salita ng Panginoon in Hebrews chapter 12. In Hebrews chapter 12. Po ang mabasahin sa Hebrews chapter 12 verse 2. Let us open our Bible in the book of Hebrews chapter 12 verse 2. Hebrews chapter 12 verse 2. Wala ang Biblia, nandito po sa ating pong PowerPoint. Sabi po, looking unto Jesus, the author of the finisher of our faith. Tingin natin ang ating pong paningin sa ating Panginoon Jesus na siya may akda at pagkusan ng ating pananampalataya. Who for the joy that was set before him endured the cross. Sa kagalakan at nagtitiis hanggang po sa cross. Mga pagtitiis niya, hindi niya nilantana ang mga kahiyan, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Siya yung nakaupo sa kanan ng trono na lukulukan ng Diyos. Ang kanan ay tumutukol po sa kanyang kapangyarihan. Praise God ng Diyos. Tao na mayroong kaliwat kanan, tumutukol ng kanan ng Diyos ay ang signifies ang kapangyarihan po ng Diyos. So tayo po ang manalangin po sa ating Panginoon. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Bless niyo po ang bawat isa. Bless ang bawat isa po, Panginoon. Lord, let your power dwell upon this place po, Panginoon. Fill everyone with the Holy Ghost, Panginoon, Lord. Without you, we can do nothing po, Panginoon, Lord. O God, fill the Holy Ghost fire, Panginoon. Give them hallelujah. O God, answer the request po, Panginoon, Lord. Fill them with love and mercy, Panginoon. Let your kind of glory dwell upon this place. My name is God. Without you, we are nothing po, Panginoon, Lord. Cast out unbelief and doubt in the name of Jesus Christ. Ano man hanggang sa sakil, ano man po karamdaman ka, kasiraan na naman po pa yung gawa ng demonyo, Diablo, amin po nga, at inakalian sinasaway sa lugar ito in Jesus' name. Alisin mga dilayan, alisin mga lalaki, alisin mga lilangan, at wala mga ganaman spirito mga Panginoon, ang procrastination ay cast in the name of Jesus Christ. Lord, hallelujah, pour out the blessing to everyone that heard your word in Jesus' name. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, hallelujah, for everything. Hallelujah. We give honor and glory, Lord God Almighty, in Jesus' name. In Jesus' name. Lahat mo sabi, in Jesus' name. Amen and amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan na Panginoon. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah. 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 Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Kaya ang ating pong topic today is looking unto Jesus.
itingin natin sa ating Panginoon. Bakit ang mensaheng ito ay may kahulugan na kailangan itingin natin sa ating Panginoon. Dahil kapag ang ating pananampalataya ay hindi nakatingin sa Panginoong Hesus, malaglag po tayo. Kung ang ating pananampalataya nakatingin sa tao, malaglag po tayo. Kung ating pananampalataya nakatingin, mga kapatid, sa kahirapan, ay mawala po tayo sa Panginoon. Kung matingin tayo sa ating mga kahirapan at karamdaman, mawala po tayo sa Panginoon. Kailangan natin tayo sa Panginoon na siyang may akdat, may gawas, at kalapusan ng ating pananampalataya. Siya nagtiis para po tayo maligtas. Hallelujah! Kahit siya ay nilagyan ng mga kahiyan ng mga tao, ngunit po ang Diyos, hallelujah, nagtiis sa pamagitan ng siya nagkakawang tao. Kaya pinakailangan nagtiis po tayo. Pinakailangan magpatagal po tayo. Pinakailangan magpahinuto tayo sa Panginoon. Pinakailangan, hallelujah, may pagpakumaba po kayo sa Panginoon. Dahil na magtitiis hanggang sa wakas. At siyang iligtas ng ating Panginoon. Amen? Praise God! At magtitiis kaya. Kailangan natin ang pagtitiis. Ang lahat magsabing magtitiis sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Saan tayo titingin? Sa ating Panginoon Jesus. Hallelujah. Kailangan ang ating mga tinitingnan sa mundong ito ay ilihis natin. Kailangan natin tingnan natin ang mga gawa ng Panginoon. So, ang kahulugan po ng looking, praise God na sa ating PowerPoint po, ay looking in the Hebrew word, hana, meaning turn, look, prepare, regard, respect, face, and presence. So, ang pagtingin o looking is ay ilingon mo siya, tingnan mo, ihanda mo, at masdan mo, at mayroong kang respect o respeto sa kanyang presensya, sa kanyang mukha, at ang mukha ng Panginoon ay ang kagandahan loob ng Panginoon, ang kabutihan ng Panginoon, and the nature of God. Praise God, for God is not a human, but He is the Spirit of God. He is the Spirit of God in John chapter 4, verse 24. Kaya sa pagtingin natin sa Panginoon, let us open our spiritual eyes. Tingnan natin sa Panginoon. We can approach God, halapit tayo sa Panginoon. Praise God. At magkaroon po tayo ng kalinawan, ni clear. Magkaroon naman tayo ng kalinawan sa ating isip at puso kapag diyan tayo tumingin sa Panginoon, huwag tayo tumingin sa tao. Dahil kapag tayo nakatingin sa tao ay, matitisod ka. Di ba? Kaya, ang looking is turn away or turn back. Ibig sabihin, ang turn away, turn back, tumalikod ka na sa kasalanan mo at magbalik-loob ka sa Panginoon. Amen? Talikuran mo na ang kasalanan mo at magbalik mo sa Diyos dahil ang Diyos na may akda ng buhay mo. Ang Diyos may ari ng buhay mo. Magbalik-loob ka na sa Panginoon. Huwag matayin ang kamatayan dahil kapag mamatay ka na, wala ka ng pag-asa. So, it appears mahayag ang iyong, praise God, kagandahan loob ng Panginoon sa iyong buhay kung magbalik-loob ka sa Kanya. Kaya, look, mark, kaya may mark ang ating Panginoon sa Kanyang mga kahirapan para po tayo gumaling, para po tayo mapatawad at maligtas. Behold, cast out. Kaya narito kailangan natin itaboy ang mga hadlang. Kailangan natin itaboy ang mga hadlang, itabi ang mga balakid man sa buhay sa pagtingin natin sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Kaya ang looking in Greek word is alpuraw, ibig sabihin to view. Pansinin mo ang Panginoon. Attention, bigyan mo siya ng atensyon, bigyan mo siya ng pansin ng ating Panginoon. And then, and every other object, sa mga bagay, praise God, be fixedly. So, ilagay mo ang iyong pagtingin, isayos mo yung pagtingin, earnestly, so distinctively. Kaya ayos mo, ilalagay mo ng nararapat, i-consider mo na turn the eyes away and fix them. So, ang iyong pagtingin, kung nakatingin ka sa tao, kung nakatingin sa mga bagay, kung nakatingin ka sa mga na nakapagpapatisod sa iyo, kaya na kailangan mo ay iiwas mo na.
ilmun mo sa Panginoon, at God will fix it. Ang Diyos ang mag-ayos ng lahat ng iyong mga suliranin, ang lahat ng iyong kamagabagan, ang lahat ng mga problema, ayusin ng Panginoon kung sa Kanya ka magtingin, kung sa Kanya ka, hallelujah, praise God. Tumuon ang iyong isip sa Panginoon, ang iyong buhay, ang iyong pagtingin sa Panginoon. Dahil ang tao mayroong kanya-kanyang pagtingin, mayroong kanya-kanyang pananaw. Kung sa pagtingin niya, sa tao ay pangit, sa iba naman ay magwapo at maganda. Pero sa Diyos, praise God, kung ginawa ng Panginoon na siya ay nagkatawang tao para po sa ating kaligtasan, kaya na kailangan ang tinutukoy na looking unto Jesus, sa Kanya ka lang. Sa Kanya ka lang magsamba. Sa Kanya ka lang maglingkod. Sa Kanya ka lang, hallelujah, mag-idolo. Kung ini-idolo mo ang tao, idolohin mo ang Panginoon. Sambahin mo siya sa Espiritu at katotohanan. Amen ba? Hallelujah! So, ang ibig sabihin ng Jesus in the Hebrew ay Joshua. Joshua meaning the Lord is salvation, or to deliver, or to rescue. If you have Jesus, you have Joshua, you are Lord, the Lord will save you, the Lord will deliver you, the Lord will rescue your life. If you look upon Him, kailangan ka sa Kanya ka lang titingin. Amen ba? Kung ano bang iniisip natin sa ating buhay kapag tumitingin tayo sa tao, tumitingin tayo sa ating ang ating mga faults, sa ating mga failures, hindi po tayo makating sa ating paruroonan. Kailangan natin itingin sa Panginoon. So, sa Hebrew words ay Joshua. Ang translation ng Jehovah is translation naman yan ng mga scholar. Pero ang kahulugan Jesus is Joshua. Ibig sabihin, God is my salvation. God become my salvation. So, ang sabi sa Greek word ay Eos. Eos means God is salvation. In Hebrew at saka Greek, kasi ang Old Testament was written in the Hebrew and the New Testament was written in Greek. So, kaya kapag may Jesus ka, may kaligtasan ka. Kapag may Jesus ka, magliligtas sa'yo, i-rescue ka niya, tutulungan ka niya. Kaya sa Kanya ka lang titingin, sa Kanya ka lang sasamba, sa Kanya ka lang lalapit, sa ating Panginoong Isus. Siya si Joshua, siya si Adonai, siya si El Shaddai, siya ang lahat sa lahat. But sabi niya, ako at ako nga, I am that I am. If you believe that I am He, ye shall die in your sin. Sabi niya sa John 8 verse 24. Kung hindi ka maniniwala na siya na yan, mamatay ka. Kaya kapag ang tao po na hindi naniniwala kay Jesus Christ, kamatayan ang katutunawan. John chapter 8 verse 24. So kailangan natin po sa Kanya tayo titingin sa ating Panginoon. Wala na iba. Wala na ibang patutunguhan kundi sa ating Panginoon. In Isaiah 45 verse 22 at saka 23. Ang nabi sa propesya po ni Isaiah, look unto me. Kung sinabi sa New Testament na tumingin ka kay Jesus, sinabi po ni Yahweh, ang sinabi po ni Isaiah, look unto me. Sa Kanya ka lang titingin. And be saved. Kapag titingin ka sa Panginoon, ititig mo ang isip mo, ititig mo ang mga mata mo sa Panginoon, itutok mo sa Kanya, maliligtas ka. Pinipurin natin ang Panginoon. Maliligtas ka dahil siya ang ating kaligtasan. All the ends of the earth, hanggang sa dulo ng mundo, hanggang sa dulo ng daigdig, hanggang ang Pilipinas ay dulo na. Kaya nga, until the uttermost part of the earth, hanggang sa dulo na. Dahil sabi niya, for I am God, akong Diyos, and there is none else. Kung sinabi niya, ako ang Diyos, wala nang iba. Kung sinabi ni Yahweh na siya ang Diyos, wala nang iba. Ibig sabihin, siya nga si Yahweh at si Jesus, isa lang. Amen. Puri natin. Hindi dalawa. Siya ang ating paglilingkuran. Siya ang ating adoruhan. Siya ang ating kadalaginan. Siya ang ating pagkasalan. Siya ang ating lalapitan. Siya ang ating hallelujah. Praise God. Tatawagan.
Amen? Kaya nga sinabi sa verse 23, I have sworn by myself. Ako ay nangako o nanunumpa sa aking sarili. The word is gone out of my mouth in righteousness. Kaya lumabas man ang mga salita niya sa katuwiran ay hindi ko mawalang saysay. The word that he speak, it will accomplish. Mangyayari ito, it will come to pass. At sabi niya, and shall not return. Hindi babalik sa kanya na walang saysay. But sabi niya, that unto me every knee shall bow and every tongue shall swear. At sa kanya ang lahat ng mga tuhod ay luluhod, ang lahat ng mga dila ay magsasalita. Manangako kung ang mangyayari na sinabi po ng ating Panginoon. Dahil sabi po sa Philippians chapter 2, verse 9, 10, and 11, ang lahat ng mga tuhod sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa, luluhod sa pangalan ni Jesus. Kung sinabi ni Yahweh, kung sinabi mula kay Isaiah, siya ang hallelujah Diyos na nagkatawang tao, na ang ibig sabihin, Jesus, iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, iligtas niya tayo sa ating karamdaman, iligtas niya tayo sa mga kapighatian, sa anumang mga kaguluhan, sa anumang mga suliranin. Look unto Jesus. Siya lamang ang iyong lalapitan, siya lamang ang iyong pagmasdan, siya lamang ang iyong iduluhin, siya lamang ang iyong hallelujah tutukan sa iyong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. Once you look to Jesus, there is salvation, there is deliverance. Amen. There is deliverance. Kaya na sinabi niya in Exodus chapter 33 verse 20 at saka John chapter 17, ang sinabi niya kay Moses, and he said, thou shalt not see my face, and there shall no man see and live. At sinabi ng Diyos kay Moses, walang makakita sa aking mukha at anumang taong dahil siya'y mamatay. Kung sino mong tao makita sa kanya, mamatay at hindi mabubuhay. Ibig sabihin, kung nakita mo ang Diyos, it is not the image of God. It is the manifestation of God. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Kapag tingnan mo siya, ay masilap ka. Kung matingnan mo siya, ititig mo yung sarili mo sa kanya, mamatay ka. Kaya nga, ang Diyos ay nagpapahayag sa ibang-ibang ang gulo sa ating buhay para makita natin siya. Ngunit ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga salita, yan ang ibig sabihin, ang mga salita ng Panginoon ng Diyos. Kaya pinakailangan mo panghawakan mo ang mga salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay Diyos. John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, makahanap ka, gusto mo, titingnan ng Diyos, kung gusto mo mukha ang Diyos, wala akong makakita sa Diyos. Kung magkikita mo ang Diyos, mamatay ka. Gusto mo makita ang Diyos? Patay ka talaga. Di ba? Ibig sabihin, tingnan mo ang kalikasan ng Diyos. Nilalakay natin yung kanya. In John chapter 1 verse 17, he said, for the law was given by Moses. Ang mga batas ay binigay kay Moses. But grace and truth came by Jesus Christ. Ang batas binigay kay Moses. Kay Moses doon ang batas. Ngunit ang grasya, ang katotohanan kay Jesus Christ. Kapag wala ka na kay Jesus Christ, wala kang grasya. Disgrasya abutin mo. Kung wala ka kay Jesus Christ, wala ka sa katotohanan. Kailangan mo tanggapin si Jesus Christ. Sapagkat siya si Yahweh, siya si Adonai, siya ang Diyos sa bagong tipan. Siya rin ang Diyos sa bagong tipan. Dahil siya ang Diyos na hindi nagbabago liban sa Kanya. Wala ng Diyos. Amen ba? Wala ng Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung si Jesus ay Diyos at iwalay mo si Yahweh, si Adonai, maging dalawang Diyos mo. Naging sinungaling ang Diyos, hindi nagsinungaling ang Diyos. Kaya nga, ang sabi niya, sa verse 18, pansinin natin, no man hath seen God. Ang sinungaling ba ang Diyos? Ang salita niya, walang may nakita sa Diyos. No man hath seen God. At anytime, sa anuman, walang may nakakita sa Diyos. Hindi ba? Ngunit ang sabi niya, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him.
the only begotten Son of the bosom of the Father, He hath declared Him. Bakit sinabi niya ang bugtong na anak lamang? Sa kanyang sinapupunan na nagdeklara sa kanya. Dahil ang bugtong na anak, siya yun. Amen. Siya ang Diyos na nagkatawang tao in 1 Timothy chapter 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifested in the flesh, ang Diyos na hayag sa tao para tayo maligtas niya, justified in the spirit, sent of angel, preached into the Gentile, believe on in the word, receive into His glory. Amen. Kaya nga, dahil ang anak lang, dahil siya ang Diyos, hindi mahiwalay ang anak at ang ama. Ang anak at ang ama ay hindi dalawang isa. John chapter 10 verse 30. I am my Father are one. Kaya nga, siya lamang ka. Kaya kapag nakita mo si Jesus, nakita mo ang Diyos. Amen. Dahil siya ang Diyos na hindi nakikita. Hallelujah. He is the express image of the person of God in Hebrews chapter 1 verse 3. Praise God. In Colossians chapter 1 verse 15, He is the express image of the invisible God. Kaya, kung hinahanap mo ang Diyos, liban kay Kristo, wala nang ibang Diyos. Kaya hinahanap nila, hindi si Jesus Diyos, kundi gusto ko ang ama, gusto ko si wala nang ibang Diyos. Amen? Wala nang ibang Diyos na hanapin mo dahil wala nang ibang reliyon magliligtas sa iyo kundi si Jesus. Hindi reliyon kundi si Jesus. Kailangan magkaroon ka ng relasyon kay Jesus, magkaroon ka ng pagbalik loob kay Jesus, magkaroon ka ng paglapit kay Jesus, magkaroon ka, hallelujah, mag-record kay Jesus. Kailangan mo isukang buhay kay Jesus, isukang mo lahat sa Kanya dahil siya ang lahat sa buhay natin. Wala nang iba. Hallelujah, praise God, amen and amen. Amen ba? Amen? Hallelujah. So, ang sabi nga ni Pablo sa Colossians chapter 1 verse 9, for this cause we also, dahil dito, since the day we heard it, dahil dito, nung narinig mo ang mga salita na ito, praise God, do not cease to pray for you. Nung narinig mo, narinig natin, hindi tumigil ang lingkod ng Panginoon sa atin kaligtasan. Ano? Sa panalangin. Alam niyo po, bakit naririto ka? Bakit naligtas ka? There is someone praying for you. Amen. Hallelujah. Magpasalamat kami ng nanalangin sa inyong kaligtasan. Oh, hallelujah! Hallelujah! Amen? Praise God! Kaya sabi niya, to desire that He might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Kaya, ang hangarin po ng ating Diyos na mapuspos po tayo ng karunungan ng buong kaalaman at spiritual na pangkunawa. Pansinin natin, tatlo ang paraan para matingnan mo ang Diyos. Ano? Kaalaman, buong karunungan at spiritual na pangkunawa. Amen. Amen. And one is understanding, two is wisdom, three is understanding. So magkaroon ka ng knowledge, wisdom, and understanding. Kapag wala kang knowledge, wala kang wisdom, wala kang understanding, hindi mo makita ang Diyos. Dahil ang Diyos ay Espiritu, kailangan mo, hallelujah, unawa, kailangan mo ng karunungan, kailangan mo ang kaalaman sa ating Panginoon. My people are destroyed for the lack of knowledge. In Hosea chapter 4 verse 6, ang mga tao ay napapahamak dahil sa kulang ng kaalaman. Kaya, kailangan mo ng kaalaman sa Panginoon. Don't cease to study the Word of God. Don't cease to pray. Pray without ceasing. There's Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin ka palagi. Kung sinabi ng Panginoon, manalangin ka palagi, huwag ka rin titigil sa pag-aaral sa salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Hindi ka tumigil sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Paaral ka sa salita ng Panginoon. Makikinig ka palagi sa salita ng Panginoon. Dahil ang word of God is the food of our spiritual life. And to maintain our spiritual life, to maintain our salvation, we need to worship God. To worship God is to maintain your salvation and relationship to the Lord. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah!
Praise God. Kaya, sinabi ko sa Hebrew, chapter 2, verse 10, For in become Him, dahil po sa Kanya, for whom all things, dahil po sa Kanya, lahat ng mga bagay po sa Kanya. Dahil sa Kanya, ang lahat ng mga bagay sa Kanya, ang by whom all things, ang lahat ng bagay sa Kanya, para po sa Kanya, hindi po para po sa atin. Para sa Kanya. At ang kapabiligan ng parangalan ng Diyos para sa Kanya, magkaroon para po sa atin na bringing ministan unto glory. Dadali niya ang maraming anak sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya dalhin natin, hallelujah, ang karangalan, kaluwalhatian, praise God, paglapit sa ating Panginoon. Para sa ano? To meet the captain of their salvation, upang maging kapitan ng ating kaligtasan, perfect through suffering, sakdal sa mga pagdurusak kahirapan. Kaya, kung ating mga kahirapan ay naranasan mo, nagreklamo ka sa Panginoon, maikli lang yan, maliit lang yan ang hirap ng ating Panginoon. Kung naranasan mo ang kahirapan, naghirap din ang Panginoon dahil sa ating kaligtasan. Kailangan paghirapan ang kaligtasan mo. Kailangan ititig mo sa Kanya. Huwag mo tingnan ang tao. Huwag mo tingnan ang reliyon. Dahil ang reliyon, mayroon ang kamalian yan. Ang tao may kamalian. Tingnan mo ating Panginoon. Dahil ang Panginoon, siya lamang asakdal. Hallelujah! Siya lamang asakdal na Diyos, asakdal na tao. Sakdal sa kahirapan para ating paglingkuran. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Glory to God. Amen. Kaya, sinabi ko sa Hebrew chapter 4 verse 16, Let us therefore come boldly into the throne of grace. Let us come boldly in the throne of grace. Paano tayo makalapit sa Kanya nang mayroong katatagan at katapangan at lakas ng loob kung hindi ginawa ng Panginoon? Nagkaroon lamang tayo ng katatagan at katapangan na lakas ng loob dahil naghihirap na ang Panginoon. Siya naging huwaran sa ating buhay. We can come in the throne of God boldly. Katapangan, lakas ng loob. Magkaroon ka ba ng lakas ng loob na lapit ka sa hari? Kung wala kang access dun sa hari? Magkaroon lamang ng access sa hari. Hari na mahal, Panginoon ng Panginoon. Dahil ginawa ng Panginoon na lahat ito, mayroon, hallelujah, para ana. Amen. Lalapit ka nga sa ating Panginoon. Huwag ka mag-atubili na lalapit ka sa throne ng biyaya ng Panginoon. All the time. All the way. Amen. That we may obtain mercy upang magkaroon po tayo ng habag. Alam mo, naligtas lang tayo sa habag ng Panginoon, sa grasya ng Panginoon. That find grace to help in time of need. To find grace in time of need. Magkaroon po tayo ng grasya sa panahon na nangailangan tayo. Kuminsan ng taong kapag naroon na siya sa bitik ng kamatayan, sa kanya sa lalapit sa Panginoon. May tinatawag na huling baraha. Mga kapatid, kinakailangan una at huli siya ating lalapitan. He is the Alpha and Omega. He is the beginning and ending. And in Revelation chapter 1 verse 8, He is the Alpha and Omega, the beginning and the ending, which is and which was to come, the Almighty God. Wala na tayong ibang lalapitan. Kung minsan, sa huli ka na lang lalapit sa Panginoon. Kapag naghinalo ka na, mabuti kung sasuluha ka pa. O ikaw patay na. Kaya kailangan, habang may pagkakataon pa, kaya kailangan, sa Kanya ka lang, nalapit sa Kanya ka lang, magmasid sa Kanya ka lang, magtututok sa ating Panginoon. Amen ba? Puri natin ang ating Panginoon. Sa Kanya lang tayo nalapit! Sa Kanya lang tayo halulog sa Panginoon. Hallelujah. Amen and amen. At yan ang pangako po ng ating Panginoon. Praise God. Kaya sinabi niya sa Hebrew chapter 5 verse 7, praise God, who in the days of His flesh, na sa Kanyang kaarawan ng Kanyang laman, in His days of His flesh, sa Kanyang kaarawan ng Kanyang laman, He had offered up, prayer and supplication with strong crying and thirst, unto Him that was able to save him from death. So, ginawa na ng Panginoon. Si Pablo nanalangin, si Pedro nanalangin, ang Panginoon sa Kanyang kaarawan at Kanyang laman, siya naghandog na mga matinding panalangin at pagsusunod
sumamo, pag-iyak, at malaghoy, panalambitan, pag-iyak, malaghoy, panalambitan, upang tayo maligtas sa kamatayan. Amen? Nanalangin ka bang maligpasin sa Panginoon? Kung hindi mo pa nagawa, hindi mo pa napagmasdan ng Panginoon. Kung makapanalangin ng mainang sa Panginoon, matindi na panalangin, magdug na panalangin, hagulhol na panalangin sa Panginoon, napagmasdan mo ang ginawa ng Panginoon. Dahil siya ang ating ihiblo, siya ang ating blueprint, siya ang ating halimbawa na kailangan natin siyang lalapitan at gagawin natin ang ginawa ng ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Kung narinig mo, was heard in that fear, praise God, narinig mo dahil natakot ka. Ang mga hindi natakot sa Panginoon, hindi nakikinig. Nagmamayabang. I don't want to listen to you. I don't want to listen the preaching of the Word of God. Hindi naman totoo yan. Bakit pag may takot ka sa Diyos, you are submissive, you are faithful, you are looking for something that no one can give your life except Jesus. Wala kang ibang, wala kang kuhaan, kundi si Jesus lamang. Magbigay sa iyo ng kalunasan. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, amen. Praise God. So, ang sinabi ko sa Hebrews chapter 5 verse 9, being made perfect. Pansinin natin, siya'y nagiging sakdal sa ano? Para po tayo maligtas, naging sakdal. Kung hanapin natin yung sakdalan sa ating Panginoon. And He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Siya ang may akda ng kaligtasan at siya, hallelujah, ang ating eternal na kaligtasan sa lahat na susunod sa Kanya. Kapag hindi ka susunod, hindi ka pipilitin ng Panginoon. It is your decision. Hindi namimilit ang Panginoon. But if you call on Him, kagaya nitong praise God sa ating PowerPoint, praise God praise God, na nakikita natin, ang tao ay nalulog na pagbabagsak sa impyerno, kagalakan ng impyerno, lawa. Ngunit, ang kamay ng Panginoon nakahanda mag-alalay at sagutin ka ng Panginoon. Dahil sinabi sa Hebrews 10 verse 31, it is a fearful things to fall into the hands of the living God. Nakakatakot na kinabot kapag malaglag sa kamay ng Panginoon. Kaya sabihin mo, Panginoon, hawakan mo ang aking pamilya, ang aking anak, ang aking asawa, ang talapalakay na hindi malaglag sa impyerno ng kasalanan. Lord, help me, Lord. Amen. Maraming mga tao nalaglag na sa impyerno at wala ng pag-asa. Alam niyo po, ang tao na wala sa kay Jesus Christ, they are living in sin and they are living in hell, in the destruction of the flesh and the destruction of their soul. So kailangan natin sagipin natin sila. Kailangan natin sila sagipin. Antayin mo ba ang Panginoon bababa ulit na siya ay maging halimbawa? Hindi na babalik ang Panginoon na siya ay ulit tutubos sa ating kasalanan. Minsan lang ang Panginoon, hallelujah, hallelujah, bayuboy sa krus. Dahil pagbalik niya, hindi na magsakripisyo, kundi iligtas niya ang mga nagtitiis sa Kanya. Ang iligtas niya, kukunin niya, hallelujah, nagmamahal sa Kanya, nagmamasid sa Kanya, at umiilig sa Kanya, at lumalapit sa Kanya, iniligtas niya tayo. Kaya nga sinabi, looking to Jesus, ibig sabihin, hallelujah, tayo sa 2 verse 13, looking to Jesus. Ano sabi niya? The blessed hope and glorious appearing of our great God, Savior, Jesus Christ. Wala nang ibang Jesus Christ na ating hinahanap. Wala nang ibang darating kundi siya naman. Wala nang ibang Diyos. Kung sino ang Ama pa dyan, siya ang darating. Wala nang iba. Kung hinahanap mong Ama, hindi Ama na totoo, kundi Ama ng kasingalan. Kasingalan. There is only one Father in Malachi chapter 2 verse 10. Kaya sabi ko ng Panginoon, isa lamang ang Diyos, isa lamang Ama. Wala nang iba. Praise God. Kaya ang mga tao na hindi lalapit kay Jesus Christ, hindi sila masakit ng Panginoon.
ang kaligtasan magsalip sa iyo ang Panginoong Hesus. Palakpakan na ng Panginoon. Hallelujah! Salamat po sa Panginoon, naririto kayo. Naririto ka dahil sa mga praying for you that God will restore your life. God will, hallelujah, restore your life. Amen! Ibabalik ng Diyos ang buhay mo na napapahamak at bibigyan ka niya ng katiwasayan sa ating buhay. Amen! Hallelujah! Yan ang gusto po ng Panginoon mong nawaan natin. In 1 Peter chapter 5 verse 10, but the God of all grace, ang Diyos ng lahat ng grasya. Sino ang Diyos ng lahat ng grasya? Siya lang. Disgrasya abutin mo kapag wala ka kay Jesus Christ. Who hath called us unto eternal glory by Christ Jesus. Tinawag tayo sa walang hanggang kalawalatian kay Jesus Christ. That after that you have suffered a while sa ating mga kahirapan, naghihirap ka ba? Hindi. Walang hanggang yung kahirapan pansamantala yan. Your suffering is not eternal. It is a temporal. Tandaan natin yan. The suffering that we have suffered, it is not eternal. It is a temporal. Dahil kaya sinabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18, the things are seen is temporal. But the things that are not seen is eternal. Kaya ang ating mga kahirapan, pansamantala lang yan, kaibigan. Kailangan ka tutungo sa Panginoon. Lalapit ka sa Panginoon, for He is perfect for you. Para magiging perfect ka. At establish and strengthen and settle you. Pansinin natin. Ang paglapit natin sa Panginoon, magiging sakdal ka. Pangalawa, una, magiging establish ka, may itatag ang buhay mo. Pangatlo, strengthen you, palakasin ka niya. Pangapat, He will settle you. Ayusin niya ang buhay mo. No one can settle your life, can settle your account, everything. Only God can settle everything. Ayusin niya ang buhay mo. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya, ay rinturin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Don't hesitate to come to the Lord. Huwag kang mag-atubili lapit sa Panginoon. Kailangan tayong lalapit sa Panginoon lagi. Huwag kang mag-atubili. Praise God. Kaya nga sa verse 11, to Him be glory and dominion forever and ever. Ang kalawalatian at kamamalaan ay walang hanggan sa walang hanggan. Amen. Ang ibig sabihin ng amen, siya ang Diyos na totoo, na tutulong sa atin, na mamahala ito sa lahat ng mga bagay. Walang hanggan sa lahat ng mga bagay. Pamalaan natin ang lahat dito. Hallelujah. Kapag lumapit ka sa Panginoon, amen and amen. Pamalaan mo, hallelujah, ang ipapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya ang trabaho mo, kaya ang hallelujah ng Panginoon. Napapalitan ng mga bagay na nawala sa atin dahil God, hallelujah, is all our need. All our need. He will see all our need. Praise God. Amen. Amen and amen. Amen. Palakpan natin ang ating Panginoon. Aayusin niya ang lahat ng mga bagay. So, dahil maglapit natin sa Panginoon, anong ginawa ng Panginoon para po tayo maayos? Mayroon itong bagay. Dito po, mga kapatid, sa atin po. Hallelujah. PowerPoint. Victory of Christ, He said in Hebrews chapter 2 verse 14, He made us, hallelujah, a children and become the partakers of flesh and blood. The children, He taught also this, that through His death, He might destroy the power of death, which is the devil. Kaya nga, the devil was already defeated. In Hebrews chapter 2 verse 15, He destroyed the power of death. Kaya nga, He has victory in sin, He has victory in the flesh, the victory in the grave, in hell, in death, in Satan and the world. Kaya itong pito na ito na nang-aakit sa tao, huwag mong tingnan yan. Ang kasalanan yun, huwag mong tingnan. Huwag mong tingnan ang laman ng iyong mga kahinaan. Huwag mong tingnan ang kamatayan ng tao. May hangganan yan. At bumuhay ka ng Panginoon. Huwag mong tingnan ang impyerno ng buhay. Ang impyerno ay natalo na. Dahil sinabi sa Matthew chapter 16 verse 18, I give you, hallelujah, even the gates of hell shall not prevail against it. Ano sabi naman, kahit na ang
pintuan ng kamatayan ay hindi magwawagi sa Kanya. Amen. Hallelujah. And hell and death, praise God. Kaya ang nakikita ng langit, ang nakikita ng impyerno, pansamantala kaya tayong mahanap ng bagong langit at bagong lupa. God, hallelujah, in the throne of His grace in heaven of heaven and heavens. But heaven and heaven of heaven and heaven cannot contain thee, sabi niya sa second King chapter 8 verse 27. Hindi po mapuno, hindi po, hallelujah, masapat po sa Kanya. Kaya ang langit nakikita natin, ano lang yung atmosphere, nakikita ang pangalawang langit, yan po ang doon ang planeta, doon ang trono, yun ang third heaven, according to 2 Corinthians chapter 12 verse 2. So, ang kamatayan ay nagtagumpayan ng Panginoon. Si Satanas ay talo na. He was already defeated. Kaya ang mundo, huwag natin ito'y mamahalin dahil talo na. Kung nanatili ka sa mundo, talunan ka. In John chapter 16 verse 23, in this world, ye shall have tribulation. But in me, said, ye might have peace. Kaya kung minahal mo ang mundo, magkaroon ka ng kapighatian. Mahalin mo ang Diyos. Kaya sabi, in this world, there is tribulation, there is sufferings, there is persecution, there is hardship. But in Him, in Christ Jesus, there is peace. Hallelujah. Hallelujah. Kapayapaan sa kanya. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Inside chapter 9 verse 6. He is the Prince of Peace. Ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya ang mundo huwag natin mamahalin. Kaya sinabi sa 1 John chapter 2 verse 15. Love not the things that in the world. Neither in the things in this world. Huwag natin mahalin. What is in the world? The lust of the flesh, the lust of the eye, and pride of life. The word passes away, but the word of God liveth forever and ever. Purihin natin ang Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay magpakailanman. Kaya dyan tagumpay ang Panginoon. Kaya kailangan pang tagumpayan natin. Kapag natitig ka, natuon ka sa Panginoon, you need to overcome sin, the flesh, the grave, human grave, ang kamatayan, ang libinan, ang impyerno ng buhay nito, ang kamatayan, si Satanas na kinatakutan ng tao at ang mundo. Kung mahal mo ang mundo, naglilingkod ka kay Satanas. Dahil sinabi sa 1 John chapter 5 verse 19, sabi niya, little children, as God, you know we are of God's children, but the world lies in wickedness. Tayo na sa ating Panginoon Diyos. Ngunit kapag mahal mo ang mundo, ang nananahan sa mundo, ang naghawak sa mundo, walang iba sa Satanas. Kaya na, napagtagumpayan ng Panginoon ang mundo. Magtagumpayan din tayo. Ilapurin natin ang Panginoon. Hallelujah! Huwag mong mahalin ang mundo. Huwag mong ibigay mo ang buhay mo kay Satanas. Huwag mong katakutan ng kamatayan. Amen? Ang sabi ng Panginoon sa Diyan, Matthew 10:28, fear not is able to kill your body, but fear him is able to kill your body and soul in him. Matthew chapter 10 verse 28, kaya huwag mong katakutan ang pumapatay ng iyong katawan, kundi katakutan mo ang pumapatay ng iyong katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya, hallelujah, puri ng nagtagumpayan kayo. Kapag binagmasdan mo ang Panginoon, we can overcome in everything. We can overcome. Napagtagumpayan ang Panginoon. Napagtagumpayan mo rin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya gusto mo ng Panginoon, siya lang iyong iduluhin, siya lang iyong pagmasdan. Ang ating Panginoon. Wala na iba. Siya lang ating pagmasdan. Kaya, anong ibig sabihin ng looking unto Jesus? Looking unto Jesus means in 1 Peter chapter 2 verse 21, Christ suffered for us and leaving an example that we should follow His footsteps. Ang Panginoon naghirap sa atin at siya ay nagbigay ng halimbawa
upang sundin natin ang kaniyang mga yapak. We need to follow His footsteps. Kaya nga, to look into Jesus, number one, surrender life. We got to surrender your life to Jesus. Isinuko mo na ba ang buhay mo sa ating Panginoon? Isinuko mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? Amen? If you did not surrender your life to Jesus, you are not looking to Jesus, you are looking in this world. Amen? Kapag wala pagbabago sa buhay mo is, you did not surrender your life to the Lord. Kailangan isuko mo buhay mo sa ating Panginoon. Pangalawa, spiritual life. To look into Jesus, you need to live in a spiritual life. Kailangan mamuhay ka sa salita ng Panginoon. Amen? Puri natin ang Panginoon. Ipamumuhay mo ang salita ng Panginoon. You need to live. Hallelujah. A spiritual life. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me and my words abide in you, ye shall ask what you will and it shall be done unto you. Amen? Kaya manatili ka sa salita ng Panginoon. How can abide the scripture if you do not know the scripture? Paano ka manatili sa salita ng Panginoon if you do not know the scripture? Kinakailangan mo ang salita ng Panginoon. You need to memorize the Word of God. You need to study the Word of God. You need to meditate the Word of God. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! To live in the spiritual life means to say, you meditate the scripture. In Joshua chapter 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate wherein day and night. Yes. In spiritual life, you need to meditate the Word of God day and night. To meditate the Word of God day and night, araw at gabi, and you shall have prosper and success. Magkaroon ka ng prosperous na buhay at successful na buhay. Pulin natin ang Panginoon. Hallelujah! In Hosea chapter 1 verse 8, kaya nga, ang sabi ng Panginoon sabi sa verse 9, be not afraid nor be dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So, huwag kang matakot. Ako'y kasama mo kasal kang paroon. Kapag ipinamumuhay mo ang scripture na ito, hindi ka matakot. Hallelujah! Dahil pinagmamasdan mo ang Panginoon at pinagmamasdan ka ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. The eyes of the Lord is in every places. In Proverbs chapter 15 verse 3, the eyes of the Lord, nakikita ng Panginoon ang iyong mga gawa. Amen, hallelujah. At kinakailangan mo i-memorize sa salita ng Panginoon. Mayroon ba tayong scripture life? Ipinamumuhay ba natin salita ng Panginoon? Ilang scripture na alam mo salita ng Panginoon? Ang iba, mag-scripture o mag-memorize ng memory verse. Ayaw ko yan. Bakit kinakailangan ng scripture sa memory verse? Alam niyo po, kapag hindi tayo nag-memorize sa salita ng Panginoon, we shall be defeated. You shall be defeated. Kailangan memorize ang salita ng Panginoon para magtagumpay ka. Hallelujah! Kaya, victorious life, looking unto Jesus is a victorious life. Hallelujah! Living a scripture life, puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And then, pangatlo, you need to have a prayer and fellowship. Everybody say prayer and fellowship. Kaya kapag hindi ka nalangin, kapag hindi ka nag-fellowship, hindi ka tumitingin sa Panginoon. Saan ka tinitingnan mo? Sa kalibutan. Hello? Looking at Jesus means you have a prayer and fellowship. Kaya sa Hebrews chapter 10 verse 25, forgetting not ourselves as the manner of some is, but exhorting one another as the day approaching. Huwag mong kalimutan ang ating mga pagtitipon sa samba sa ating Panginoon na tayo ay nag-exhorting one another, paalalahanan bawat isa, pinalalahanan ka ng ating Panginoon. Diyan naman, paalalahanan naman ako. Pero minsan galit sila, yes, pastor, lagi pinatatamaan kung hindi ka pinatatamaan. Praise God. Tayo ay pinaalalahanan lang para tayo ay maligtas. Amen! To maintain our life, hallelujah, salvation, you need to receive the reminder. Salamat sa Panginoon, pinalalahanan ka ng Panginoon. Amen ba? Salamat sa Panginoon, paalala sa'yo kapag hindi ka tinakablan, manig ka na.
Hello? Kapag hindi ka tinatablan, ibig sabihin, kapag tinatablan ka na saktan ka, ibig sabihin, may kaligtasan ka. May pag-asa ka. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. Amen? Kaya lang gusto ko ng Panginoon. Kaya lang gusto ko ng Panginoon. Hallelujah. Na tayo ba yung magbabago sa ating buhay? Amen? Pangapat, ang model in life. Modelo ang buhay mo. Modelo ba ang buhay mo sa Panginoon? O kasamaan, katikisuhan? Kaya nga sinabi sa Matthew 18 verse 80, if you offend the little one, it is better to hang your neck a milestone and cast into the sea. Ibig sabihin, kapag nakapagpatisyon ka sa maliit nito, mabuti pa natalian ang liit ng gilingan ng bato at itapon sa dagat. Kasi hindi ka na din halimbawa, nahihititsiwan ka sa iyong mga pagdala sa iyong kilos, sa iyong mga kaayusan. We must be example. Amen. Sa ating mga ayos, sa ating mga panita, sa ating mga pagkasutan. Eh, kasi napakaraming bawal yan. Alam mo po, hindi ang Panginoon namimilit. It's up to you. If you love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, you obey God. If you obey God, He is the captain of our salvation. Sundin mo ang Panginoon maging kapitan ng iyong kaligtasan. Amen. Hallelujah. Bakit ka pinalalahan? Bakit pinalalahan? Para maligtas mo tayo. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya maging modelo tayo. Si Jesus Christ ang modelo natin, siya ang example. Ikaw rin ang maging modelo. Praise God. For we are the ambassador of Christ in 2 Corinthians 5 verse 20. Siya. Tayo ang, alam mo ka ambassador? Ano ibig sabihin ng ambassador? Kahalin ni Kristo. Amen. Suko ni Kristo. Kaya sabi, suko ka. Paano ka naging suko? Paano ka naging kahalin ni Kristo? Paano ka naging ambassador? Paano ka naging modelo? To be a model, to be an ambassador, you need to receive His power. Kaya sila Acts chapter 1 verse 8, and ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Acts chapter 1 verse 8. Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses. Everybody say witnesses. If you are only a member of this church and you are not witnesses, you are hot. Yeah. Member ako dyan sa LGCM. But if you are a member only not a witnesses, you are not qualified. You need to receive the power of God to be a witnesses. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Gawin natin naman. Gusto ko ng Panginoon na nanggap natin ang pangyarihan niya. Kaya, maging defeated tayo sa palagi kapag hindi mo matanggap ang kapangyarihan ng Panginoon. The purpose of the Holy Ghost was to defeat Satan. Hallelujah. To defeat Satan. Kaya nasabi ng Panginoon sa John 10 verse 19, I give you power to tread on serpent and scorpion and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Hallelujah. Binigyan tayo ng kapangyarihan upang hirakan asa lahat ng buong kapangyarihan ng kaaway. Hindi magwawagi sa Satanas sa atin. Hindi magwawagi ang mga lakdan. Hindi magwawagi ito ang mga ahas. Dahil hindi nakakatagumpay, hindi nakakapinsala sa iyo, dahil ang Diyos ay nasa iyo. If God be for us, who can be against us? Romans chapter 8 verse 31. Kung ang Diyos ay nasa iyo, walang lalaban sa iyo. Amen and amen. Hallelujah. Dahil kapag nalaban ka, parang sila sumikad sa patulis. It's Acts chapter 9 verse 5. It is hard for thee to kick against the prick. Kaya gusto ko ng Panginoon ay magkaroon po tayo, hallelujah, kung ano maging modelo ng ating buhay. Kaya ganun na naman sinabi ni Pablo sa Galatia chapter 2 verse 20, for I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ liveth within me. And the life which I now live in the flesh, I live the Son of God who loved and gave Himself for me. Your life is a model if Christ is in you. That's why you are called Christian. Christian means Christ-like. Amen.
Hallelujah. Ipamumuhay mo si Kristo. Maging modelo ka. Maging witness ka. Not only a member of the church, will be a witness of the power of Christ, of the power of God, the power of Christ. Hallelujah. At you will be a model. Hallelujah. In Christ. Hallelujah. Life, mga kapatid. Amen po rin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Amen. Kaya gusto ko ng Panginoon maging modelo. Mga panguli, hallelujah, ng caption ko, praise God. Lagi pong pinaalalahan, praise God. So, Revelation 3 verse 11 and 20. Because thou hast kept the word of my patience, dahil sa iyong pagtitiis sa salita ng iyong napakinggan. And I also will keep thee from the hour of the temptation. Dahil pinangirin mo ang salita ng Panginoon, ipinamumuhay mo ang salita ng Panginoon, ililigtas ng Panginoon sa araw ng mga kapagsulitan. Amen. Kapag may magtitiis ka sa salita ng Panginoon, ililigtas ng Panginoon, it is His promises that He will save us in the hour of the temptation. Amen. In the hour of the temptation. Kaya nga, which come upon all the world, not in the Philippines only, but upon all the world. Ang buong mundo, mayroong mga kapigatian. Billionaire ka man, millionaire man, mahirap ka man, lahat ay may kahirapan. Kung minsan sinasabing mabuti pa siya mayroon, ako wala. Masalamat ka sa Panginoon. Yan ang pinakalusan ng Panginoon. Kung pinagkaluban tayo ng Panginoon, masalamat ka sa Panginoon. Pinagkaluban tayo ng Panginoon, masalamat kayo sa Panginoon. Dahil ang lahat ng mga bagay, malamuti lang yan sa ating buhay. Ang mahalaga, hallelujah, tingin mo ang iyong buhay sa Panginoon. Tingin mo, pagmasdan mo ang Panginoon. Hallelujah, kaya masabi ng Panginoon, ang sura, ang mga aso, may mga lungga, ang ibon, may mga bugad. Ang anak ng tao, walang lalagyan na tahanan. Hello? Kung ang bahay mo, magandang bahay mo, magandang kalagay mo, sabi ng Panginoon, wala nga akong tahanan eh. Di ba? Kaya ang ating mga kahirapan ay sabi ng Panginoon, ay sa mundong ito, kaya nga, try them that dwell upon the earth. Sinubok ng Panginoon ang lahat na nanaan sa mundong ito. But He said, behold, I come quickly. Hold fast the doors that no one take me from. Narito ako ay nagmadaling dating. Paghawakan mo ang korona na natanggap mo. Alam po, gusto ni Satanas na erowin ang iyong buhay. Sirain ang iyong buhay, sirain ang iyong destiny. Alisin ang korona mo, ang pagpapaala sa iyo. Kaya kailangan pangawakan natin ang salita ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon, ang kaligtasan. Anak mo, pangawakan mo. Hallelujah! Pangawakan mo na huwag na makuha, huwag makuna ang kaligtasan, ang kapangyarihan. Hallelujah! Ang biyaya ng Panginoon. Dahil ang kapangyarihan ng Panginoon, kapag hindi tayo mumuhay sa salita ng Panginoon, if you are living the flesh, ay mawawala ito. It is His word. In Genesis chapter 6 verse 3, the Spirit of God will not strive unto a man because He's flesh. Kapag ipinamumuhay natin ang nasa ng ating kalooban, ang ating laman, the Spirit of God will not strive. Kasi hindi magkukunyagi, hindi mamalagi ang salita ng Panginoon. Kaya, ang Panginoon, nasabi niya, behold, I stand at the door. Behold, narito. Kumakatok siya. Kumakatok siya sa ating buhay. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open it, I will come in and I will sup with him and he with me. Kumakatok ang Panginoon. Hallelujah. Papasukin mo ba siya sa buhay mo? Amen. Looking into Jesus means to say, papasukin mo. Hallelujah. Ang ating Panginoon sa buhay mo. Amen. At maghari siya, maging Panginoon mo siya, maging Diyos mo siya, maging hallelujah, King of King, and Lord of Lord, ang ating Panginoon. Hiling po kayo na tayo lahat sa pangalan ng Panginoon. Let us pray to the Lord, pray to the Lord, at look unto Jesus. He is the author and the finisher of faith. Wala nang iba. Ilapit natin sa ating Panginoon. Ilapit natin sa Panginoon, hallelujah, ang ating buhay. Ilapit mo, hallelujah, sa ating Panginoon, ang ating mga kahirapan, ang ating mga kapigatian.
naranasan ng buong mundo, pansamantala lang yan. We need to come in the throne of grace of God. Hallelujah. Sa ilang segundo, when you come in the throne of grace of God, lalapit ka sa throne ng biyaya ng Panginoon. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, here am I. Hallelujah, send me, Lord, here am I. I look for your presence. I look for your grace and truth. Hallelujah. I want to be perfect. I want to be blessed. I want to strengthen. Hallelujah. Praise God to settle everything. Strengthen my faith. Establish my faith. Hallelujah. Make me perfect. No one can perfect. But if you look to Jesus, you will be perfect. Hello? Kung titingnan mo ako, titingnan mo ang tao, ay magkakamali, matitisod ka. Tingnan mo ang Panginoon na you will be perfect. Hallelujah. Lumapit kayo sa Panginoon. Let us pray to the Lord. Pray to the Lord. The altar is open to pray to the Lord. Hallelujah. Don't be ashamed. Hallelujah. Don't hesitate to come to the altar of God and sabihin, Lord, there am I, Lord. Hallelujah. 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 Bilang Diyos. Mapagpalang Ama, Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Ang lungsip ang lumalapit sa iyo. Ito po nagsabi lahat na batangan. Lahat na bibigatan ng lupa ay lalapit sa iyo. Bibigyan niyo po ng kapahingan po, Panginoon. I pray, O God. Hallelujah. Mercy po, Panginoon. Na huwag mapisod ang iyong mga anak, O Panginoon, sa mundong ito. Ikaw ang aming pagmasdan. Ikaw ang aming hallelujah, tanggulan. Ikaw ang aming po, Panginoon Diyos. Ikaw ang aming hallelujah, hari ng mga alat, Panginoon. Hallelujah, iligtas mo kami sa mga kahirapan, sa mga kapighatian, sa mga gera at banta ni Satanas sa buhay na ito, Lord. Hallelujah. We can overcome everything, Panginoon, Lord. We can overcome sin. We can overcome the flesh. We can overcome the grave. We can overcome hell. We can overcome Satan. We can overcome, Lord, the world. Lord, we can overcome everything po, Panginoon. If we will look upon you, Lord. If we will look upon you, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, masdan mo ang aming mga paglapit sa iyo po, Panginoon, Lord. Masdan mo, Panginoon, umihiyaw yung mga anak po, Panginoon. For without you, we can do nothing, O God. Bless your people. Filled by your love and mercy. Filled by your Holy Ghost and fire. Hallelujah. To be a witness, not only a member of this church. Hallelujah. Pray, hallelujah, hallelujah, pray to God. Pray until something happens. Pray until something, hallelujah, that God will rejuvenate your life. Hallelujah, will restore your life. Hallelujah, sakaya, sakiya, sakala, hallelujah, sakaya. Pray, oh, hallelujah, pray to God, hallelujah. Have mercy upon them, oh God. Have mercy upon them, oh Lord, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.